Nagalisan na investors, layas muna sila, balik na lang pag Sara Duterte na. O paano 500 lang daw yung Noche Buena bawat Pilipino? Nakita nyo na po ba yung itsura niyang pinuno ng DTI? May video po yan na parang ano siguro kulang sa tulog o sobrahan sa gising. Okay, hindi apektado ang mga magnanakaw sa gobyerno sa ekonomiya ng bansa. Wow, hindi. 30% po yung Jollibee. May mga umunlad po. Hindi ko po sinabi na lahat po ng sino po yung mga umunlad. Ito po. Ayan. Ang mga yumaman po, pinakamayaman na po natin ngayon si Enrique Rason na 13 billion. Nadagdagan po. Dati po siyang, nung isang buwan lang, 12.6 billion po ang kanyang worth. San Miguel Corporation, Ramon Ang. Ayan po. Nadagdagan na po. 3.7, Lusutan, nadagdagan din po. C, yung mga C, yung mga anak po ni Henry C, si Big Boy C, nadagdagan. Si Hansi, nadagdagan. Lahat po ng C, nadagdagan po ang kanilang worth. Ang mga nabawasan po, yung dating pinakamayaman natin, si Manny Villar, bumagsak po ang kanyang mula $10.4 billion, naging $8.4 billion na lang. 2 billion po. At syempre po ang pinaka nakakagulat, natanggal na po si Tony Tangkak Chong o yung may-ari ng Jollibee sa ultra billionaire o yung mga billionaire club. Ayan. Kaya po may mga umunlad po, yung mga malalapit po kay BBM katulad nito ni Enrique Rason. Siya na po ang pinakamayamang Pilipino ngayon. Okay. Basa-basa. Kaya yung mga malalapit po, umuunlad. Yung mga medyo parehas. Yung Tankokchong, hindi ko naririnig na namumulitika yan eh. Yung mga nakikita natin sa mga video-video, nakasama ni President Marcos, ayun, nagsiunlad yung mga oligarko na yun. Pero sa tingin ko, nagkataon lang. Nagkataon lang na yung malalapit kay BBM ay umuunlad. Akbayan, debate bukas si Inday pa rin ang Vice President. DSWD, boss, malamang malaki karakatan kasi kinokontrol ni Martin. Wala pa tayo sa DSWD, di ba? Marami nag-invest sa Jollibee dahil sa bagsak ang ekonomiya. Bawat araw takot ang tao nag-invest sa Jollibee, boss. Alam nyo, pinakamatatag na kumpanya natin yan. Talagang hindi po babagsak yan. Kaya, alam mo, yung mga wais po, pucha, abangan nyo po yung Jollibee na yan. Talagang, wag ngayon kasi pabagsak na malulugi kayo again. Yung pag malapit na po umupo si VP Sara, dyan kayo bumili ng stock ng Jollibee, biglang sipa yan. Akbayan, di bale bukas Inday pa rin ang presidente. Kung maging Senate President si Risa, pwede na nila isigaw ang BBM Sara resign. Hindi rin. SWAD ng DSWD walang AIX, financial assistance as in zero, naubos sa nakaraang eleksyon. Boss Bats, nagpapaayos pala tong ng ilong si Dante Maravillas. Baliktad nga lang yung pagkakakabi. Mga dilawan na feeling mga santo at santa. Yan pala na may-ari ng casino at Manila Water. Hindi naman galit, bangag ka lang. PhilHealth na nakawin, bobo ka ba? Para na pera namin yun. Natural, Sir Badong, sila yung nasa tabi ng kawali. Siyempre, sila rin ang uulingan. Correct. Kasi hindi natin naririnig yung may-ari ng Jollibee na na nakikialam, no? Yan. Natural, ayan, ikulong si Honti. We are not poor, we are plundered.
Tama po yan. Ang Pilipinas po, napakarami palang pera, taon-taon. Kaya lang napupunta sa maleta. Nakikisakay lang mga dilawan pero sila number one galit sa Marcos. Sila rin magpabagsak. Mahirap pong pagtiwalaan yung mga tao na yan. Alam nyo, dilawan talaga ganyan eh. Talagang baliktarin. We are not poor. No? Hindi po tayo mahirap. Yung pera lang natin, nilalagay lang po sa maleta. Buti pa sa si Imbornal girl, addict na nagkapera pa. Yung mga sakristan na sumali sa rally, mukhang mga kabataang addict. Tanong-tanong lang. Mga lutong ulam, pagkain nila kay. Ikaw naman, Boss Badong, kasyang 500 sa Noche Buena, maglugaw na lang tayo. Prepared for the bank holidays. BBM resign, policy ni kulong sa EDSA 13. Ba't naman EDSA 13? Boss, gusto lang nilang ipag-resign si BP, si BBM muna, hayaan munang maging presidente si BP. At kapag may corruption din sa admin niya, doon nila ipag-resign. Paano, Boss Buds, kung mga bilyonaryo magkaisa na PBBM resign, posible ba na baba si Bangag? Kakampi nga niya yung mga bilyonaryo eh. Maraming bilyonaryo kakampi niya eh. Sa usawan noodles sa ketchup kaysa kasya yan sa 500. Yung laki ni. Lagyan nyo ng ketchup. So kakain din yung mga yan. Naglalabasan na naman mga sungay sa bansa natin, boss. Sabi ni Marites Lodibo. Kadadaan ko lang, EDSA Shrine, konti tao, wala pa yatang 100. Si Magalong naghanap din ng gagamba sa rally. Hindi nyo po kayang talunin yung rally ng 2 araw ng iglesia, tsaka 3 araw ng mga Duterte. Ano kayo ngayon? Baka hanggang mamayang alas 4 lang yan, mag-uwi yan. Hindi tatagal ng gabi. Totoo bang nahuli si Harry Roque sa airport ng Netherlands? Hindi po. Hindi po. Sir Buds, Leche Buena, hindi Noche Buena. Leche Buena daw. Bakit wala nagko-comment sa ano? Wala nagko-comment sa FB. Kakampi din ni Bangag ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police, kaya ang suma total ay paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Common sense ba? Kaya raw wag na kayong umasa. Tatay Digong, the best president, sabi ni Hugh. Mabuhat si Tatay Digong. Wag mo nang buhatin. Mabuhay na lang. Mabuhay si Tatay Digong. Yan. Marcos resign, adik Magna, mambubudol. Daming bus na nga doon, tapos abutan ng white t-shirt, alams na. Ayan po ang pagkakaiba. Nakita po ninyo? Yung iglesia po, nagrarally po yun, naka-uniforme, pero sarili po nila yung pagpunta doon sa rally, naka-EDSA na, naka-t-shirt na sila. Yung mga Duterte, wala pong pakialam sa uniform. Nakita niyo yung 3 araw na EDSA rally? Kahit na ano po, hindi po mahilig yung Duterte sa mga uniform eh. Kaya po yung mga Duterte supporters, panay po mga organic yan. Hindi po bayaran. Pupunta doon kung gusto. Bossing, di daw kapatid ni BBM si Jaime. Kaano-ano nila si Imelda? Hindi ba nila nanay yon pareho? Uto-uto kasi kaming mga DDS, wala kaming utak. Akala nila darating ang Ben and Ben, pero dumating si Ben Dalo Tulfo. Good PM, boss. 500. Kasya, boss Buds. Basta bubudol-budol lang yan daw.
Tawag sa kanila akbayad, hindi akbayan. Ben and Ben ang inaasahan, Ben Dalong. Ben Dalong pumunta. Boss Baz, pag may nire-react ka, mas gusto ko yung may utot mo. Ang good governance ni Presidente Duterte ang sukatan at pamantayan na hinahanap-hanap ng masang Pilipino. Sapagkat naranasan ng masang Pilipino ang matinong gobyerno at totoong serbisyong publiko. Iyan ang sabi ni AMG Travel Vlogs. Topic ngayon ng mga pari, boss, corruption pero walang BBM resign at galit pa pag di ka nakaputi sa loob ng simbahan. Magagalatin talaga. Dito naman, bring it on, sabi ni Bato, pero missing in action. Nasa Senado. Tangengot ka pala. Pag ikaw na hindi ka natuto sa kasaysayan, alam mo naman ginawa kay Tatay Digong, uulit ka pa. Bugok ka na lang nun. Alam na nga ng lahat ng tao kung ano ginawa kay Tatay Digong, uulit pa ba si Bato? True, ang DDS ay taos-pusong sumusuporta kahit walang bayad dahil proud kami sa ginawa niyang Duterte. Yan. Tama. Dami pa din nagpapautos sa Duterte. Wala kang pakialam sa amin. Kung tingin mo, uto-uto pa rin kami. Hindi na bayaran, nagpapakapagod. Uto-uto pa rin. Ano tawag sa inyo? Paano magkakasyang 500 pang Noche Buena, sama-sama pamilya, reunion, tapos 500 lang? Tangengot talaga. Ibalik ang Duterte administration. Malapit na po. Iboto nyo para makabalik. Boss Buds, pinangalanan yung mga kurakot, sabi nung chinong vlogger sa rally. Marcos, Duterte, Chis, Saldi at Marcoleta daw. Tama ba naman yun? Lagi naman silang ganyan. Wala naman silang aksyon. Duterte for life. Boss Buds, ibalik natin sa mga pinklawan at makakaliwa. Kahit mag-rally sila, si BBM pa rin ang presidente bukas paggising nila. Yung kay Bato, ginaya niya lang si Boy Tago, Pinky Lacson. Diba? Wais ka lang dapat. Bossing, kaya nasabi ni BBM na di kapatid si Aimee kasi nasa heaven siya. Goods item eh. Kayong mga thunders, madaling mauto ng misinformation. Okay na yan? Mga thunders po, hindi na uso yan. Sinagot ko na kanina yan. Balikan mo na lang. Yan lang ba kinakailangan mong pagsabihin sa amin? Matanda na kami. Matanda na pala kami. Gumawa ka rin ng vlog. Pag may nanonood sa'yo, tsaka ka mangantsaw. Allergy si Badong sa thunders. Utot mo. Proud. Ako nga, nananabik nga ako. Hindi po ako allergic sa thunders. Pinagmamalaki po ko po na tayo ay may edad na. Alam niyo po ba ang kinasasabikan ko? Maging 60 years old para meron na akong 20%. Hindi po ako. Pinagtatawanan ko na lang yung mga tao na kunwari, akala nila matatalino yung mga bata kaysa sa mga matatanda. Pag binigyan mo naman ng ebidensya, wala. Wag na lang. Para ka nakipag-usap sa mga baliw. Oo na, kayo na matalino. Mga kabataan na matalino, sige na, suko na kami. Ipakita nyo naman yung vlogs nyo. Nung presidente si Duterte, nakaka-proud maging Pilipino. Ngayon, nakakahiya na. Diba? Pwede naman pala makisalo ang mga tongresista at senatong sa rally. Bakit wala yung iba noon sa EDSA? Mali nga po yan. Dapat hindi sila nagrarally dahil hindi sila binoto dahil sa rally. Spamming sir, yan isang troll, halata naman sila. Hindi ututo ang DDS kasi hindi kami adik. Pag adik, ututo. Tanggalin na yan sec ng DTI, sobrang tanga, di marunong tumantya ng bilihin. Di naman bobo si Senator Bato para sumuko sa ICC, di naman korte. Correct.